Magandang umaga mga karsiklo. Meron na naman po tayong aayusin na isang amplifier. Ang tatak nga yan, Sakura 5023 5023. Wala siyang USB. Paggawa po ito sa atin ng isang mabuting customer. Ang issue nito ay no sounds. Nilipat lang daw ito sa tinanggal lang sa video, okay. Tapos nawala ng sounds. Okay, testing na natin. Naglagay na ako ng speaker terminal yan. Ito speaker. Tapos meron na tayo input sounds. Ito yung input sounds natin na gagamitin. Tapos power na natin. Hindi ata pumitik ang relay ulit. Ayun, pumitik pala. Ayun, okay naman siya. So wala talagang sound siya. Ayun, pinipihit ko lang. Wala talaga siyang sounds kahit ugong. Okay mga karsiklo, bubuksan ko muna itong ampli para matingnan natin yung loob kung okay ba siya. Ito siya mga karsiklo. Mukhang okay naman siya. Wala naman siyang mga lobong capacitor o sunog na mga pyesa. Okay. Wala siyang output. Okay mga karsiklo, bago ko umpisan itong ayusin ay nais ko muna magpasalamat sa mga nanonood ng video ng Resiklo Repair, mga subscriber, mga nag-like, nag-comment, nag-share. Marami po salamat sa inyo lahat. Okay, pakita ko na sa inyo pag nahanap ko na yung mga salarin. Tignan ko muna ito mabuti. Tapos check voltage tayo ng bias. Ito mga karsiklo, susubukan ko muna palitan tong volume control kasi wala talaga siyang output. Nag-biasing naman ako. Okay naman yung mga bias niya. Tsaka pumipitik naman yung relay. Wala lang talaga siyang output. Kaya tingnan muna natin itong tone control. Kaya tinanggal ko muna siya. Kasi ayun, mukhang bago naman yung mga
dun sa mic, sa sa bass, sa mid, sa high. Yung balance niya mukhang hindi left and right ang kinabit eh. Okay, tanggalin ko muna tong main volume na to, tapos palitan ko ng bago. Okay, pakita ko lang sa inyo pag nakaklas ko na. Eto mga karesiklo, nakatanggal ko na tong luma niya na master volume, tapos napalitan ko na siya ng bago. Ayan. Ngayon susubukan natin kung may ano na ba to, output. So, kung hindi, kung wala pa rin, pupunta tayo rito sa tune control. Tapos pag hindi pa rin doon, dito naman tayo sa input sounds. Pero check ko naman, mayroon naman siya lumalabas dito eh, papunta rito sa master volume. Okay, yan. Testing ko lang, tapos pakita ko na lang ulit sa inyo pag nag-okay na siya. Ito mga karsiklo, tinesting ko na, ganun pa rin, wala pa rin output. Kaya gagawin ko muna rito, baka siraan na itong selector na to, yung para sa speaker AB. Itatap ko muna itong apat na to, sasama-samahin ko muna siya para ano natin kung sira ba siya o hindi. Tapos proceed na tayo dito, pag ganun pa rin proceed na tayo dito sa, babaklasin ko na to lahat. Okay, pakita ko na lang ulit sa inyo, wala pa rin siyang output eh. Eto mga karesiklo, binaklas ko muna lahat ng board to, dito sa may speaker terminal, tone control, pati dito sa switch ng on off ng ano, ng sa pinaka main volume. Tapos ito binaklas ko na rin to kasi lilinisin, masyadong marumi. Pero ang dumi oh. Para ma-check na rin itong mga to. Okay. Kasi walang output. Yan yung ilalim ng board ng amplifier. Kasi ano ko muna to, babanton muna ng mga hinang sabay linis. Parang may mga cold soldering na to eh. Yung mga nag-aangatan na. Kaya siguro siya walang output sounds. Okay, pakita ko na siya pag nalinis na. Ito mga karesiklo,
nalinis ko na yung board ito, pati yung tone control, tapos nahinan ko na rin tong board na to. Ngayon testingin na lang natin kung magkakaroon na ba ito ng ng output. May napansin lang ako rito, dito sa likod niya, wala pala tong wala pala siyang nakalagay na jumper. Yun dito para sa equalizer, para sa mixer. Kaya siguro walang sound, pero tignan natin pag nalagyan ko na. Ito wala siyang ganito. Tingnan natin. Kasi kanina wala ito eh. Tingnan natin kung mag-normal na ba ito. Okay, mag-check voltage lang ulit ako. Pakita ko na lang sa iyo kung nag-normal na. Ito mga karsiklo, magtanggal muna tayo ng mga output transistor para mag-bias tayo, mag-voltage checking tayo. Kasi ito, nakita ko yung mga kalawang dito. Ayan. Ayan. Puro kalawang. Kaya tatanggalin natin yan, mga yan. Kaya siguro hindi siya na i-input kasi daming kalawang eh. Okay, tanggalin ko muna itong mga lahat. Ito. Yan, puro kalawang. Tapos yung mga resistor yun, pati itong mga to, ito, ayun, patuloy. Kaya pala ito, patuloy lang. Ayun. Okay, tanggalin ko lang muna to. Kaya hindi natin mapalabas yung yung output sounds. Okay, pakita ko na sa'yo pag nabaklas ko na yan. Ito mga karesiklo, tatanggal ko na may mga kalawang. Yan. Tapos ito pa, tatanggalin natin itong mga transistor ito. Okay, pakita ko na lang ulit sa inyo pag nabaklas ko na yung dapat baklasin. Ito mga karesiklo, naikabit ko na yung mga pyesa rito na tinanggal. Ayan, nakabit ko na. Ito, napalitan ko na ng bagong capacitor. Kasi ito yun eh. Ito yung mga yan. Logo na kasi. Ngayon, ang susunod naman natin ay dito sa itong mga transistor drive na ito na maliliit. Ito. Mula dito sa section ng relay hanggang dito sa left and right na channel, tatanggalin na natin yan lahat. Kasi ano ito eh, basag yung tunog. Ito, lahat ito, ubusin natin to. Pakita ko na lang sa inyo pag natanggal ko na to.
Inuna ko lang dito kasi dito yung may problema na matindi yung mga kalawang. Okay. Ito mga karesislo, natanggal ko na dito yung mga transistor drive. Ito yung left and right hanggang dito. Tapos dito sa relay section, ito siya. Ito left and right. Tapos ito yung sa relay section. Yan pala ang mga natatanggal natin. Pagka mapalitan natin yan at nagkaroon pa rin ng sablay at ugong may konti pa rin, mag-check tayo dito sa mga resistor. Baka kasi may nag-change value na rito, katulad ditong dito banda, itong mga kinalawang na to. Kaya ano-ano pa to, yung mga kadalasan lang talagang nasisira ang pinapalitan natin dito muna. Yan kasi ang kadalasan ito, itong relay drive, kasi nagre-rattle na to Tapos ito sa left and right. Okay, pakita ko na lang ulit sa inyo pag naikabit ko na yung mga bago. Ito yung mga bago natin gagamitin. Mukha na ubusan na ata ako na 5401. Pero meron tayong stock niyan. Okay. At dito nga yung may-ari naghihintay. Ito mga karesiklo, naikabit ko na yung mga transistor dito sa relay section, tapos dito sa left and right. Yan, kompleto na siya. Ang ginamit natin dyan ay 1915 tsaka 1914 5401 5551. Yan yung mga piyesang tinanggal natin dyan. Okay. Dahil mag-check voltage na lang ako. Titignan ko kung nag-normal na yung bias nito. Okay, pakita ko na lang sa inyo pag okay na yung bias. Ito mga karsiklo, naibalik ko na dito sa case ng amplifier. Ito, yan na siya. Ang gagawin natin ngayon ay testingin ulit natin. Lilagyan na natin siya ng speaker wire, input sound. Yan. Tapos saksak natin. Pag umulan ka, boy, mga nag-aapra, no? Takot sa ulan. Kailangan na naman. Yan, may power na. Ayun, nag-switch na yung relay. Volume tayo. Wala pa rin mga karesiklo. Wala pa rin output. Ilang yung ampli na ito Pero may lumalabas naman dito sa output niya na sound. Pagdating dito sa board, wala. Okay, maghahanap pa ako ng salarin, kung sino pa salarin. Wala pa rin, di pa rin success. Ito mga karesiklo, nahuli na natin yung mga iba pang salarin dito sa amplifier na to. Ang naging issue dito, kaya wala siyang output, kasi yung GRC na to wala siyang supply.
na to. Tapos yung napalitan ko na yan, bago na yan. Ito yung luma niya. Ito yung dati niya nakakabit kasi may parang may ano na siya. Basta tayo niyang wala na siyang supply. Sinik ko yung dati ritong relay kasi parang hindi siya nagsiswitch. Yung nalagyan ko na siya nito, pumitik yung isa hindi. Pala, sira yung isa rin ito. Kaya ito bago na to. Bago tong ginamit natin. Okay na siya. Okay na siya nung naikabit ko na to, yung JRC at saka isang relay. Nagkaroon na siya ng sounds yung right channel. Ngayon, ang nawawala naman yung left channel. Tapos pumunta ako dito sa dati niyang relay. Ito, relay section niya. Pumipitik naman siya. Ito yung luma niya. Pumipitik siya. Yung isang yung kabila, yung right lang ang gumagana, yung left wala. Hindi siya nagko-contact. Lininis ko na rin to. Wala pa rin, hindi pa rin nakuha. Kaya nagpalit ako ng bagong relay ito. Ito yung iba ng kulay. Oh. Blue na siya. Kaya ngayon, ito, testingin na natin. Yan, nagkaroon na tayo ng input sound. Meron na tayong speaker sa right channel input. Kasi pa-power natin yung amplifier. Yan. Yun, pumitik na yung relay. Tapos magbo-volume tayo. Ayan. Ayan yung ano. Ayan yung right channel. Ayan yung right channel. Tapos, lipat natin sa left channel. Ito, left channel. Tapos, volume. Ganyan. Okay. Kaya nag-normal na siya. Kaya pala kahit anong gawin ko, hindi ko makuha yung mga nawawalang output kasi dito sa section na to. Tapos ito pa palang relay, gumagana siya, pumipitik siya, yung left lang ay yung right lang ang gumagana, yung nagko-contact, yung left hindi kumo-contact. Kaya ito napalitan. Ang napalitan ito relay na sa main, tapos relay ng speaker GRC, tapos main volume, ito yung main volume na to, tapos yung mga resistor, transistor, capacitor, yan yung mga lumobo at saka kinalawang. Okay, kaya na-solve na natin yung problema nito. I-fix ko na lang to, tapos magpa-final testing tayo. Okay, testing ulit. Lipat natin sa kabila.
volume. Ito naman sa taas. Volume ulit. Okay na mga karesiklo. Okay na siya mga karesiklo. Ipipix ko na lang to. Tutornilyo ko na yung ilalim at saka yung takip para mag final testing tayo. Okay? Pakita ko na lang ulit sa inyo. Ito mga karesiklo. Naitakip ko na yung takip ng amplifier to. Okay na yun. Tapos nalinisan ko na rin, napunasan ko na siya. Ngayon, gagawin na lang natin ngayon ay magpa-final testing. Checkin natin to lahat kung nagsisigana ba tong... Kasi ito hindi na to pinalitan eh. Ang pinalitan lang dito itong volume, master volume. Yun lang. Tapos itong relay, dalawang relay, capacitor, saka itong mga resistor na to, transistor, capacitor, mylar. Yan, mga kinalawang. Kahit ibang walang kalawang, tinanggal ko na para hindi na damay. Yan yung mga pyesa na tanggal. Ngayon, testingin na natin kung okay na siya. Ito, nakasaksak na siya. Mayroon tayong input to sound. Tapos mayroon na tayo itong mic para final testing na tayo. Okay, power ko na. Okay. Nag-click na yung relay. Mag sounds tayo. Ayan sa right channel. Lipat natin. Ayan. Okay, maandar na lahat. Tapos gagawin natin yung mic. Yung mic naman, ang testingin natin kung okay siya. Okay naman siya, gumagana yung mic 2. Itong mic 1. Okay rin, gumagana rin yung 1-2, okay? Success niya ang ating ginagawang ampli. Sounds tayo. Okay mga karesiklo, may natapos na naman tayo isang paggawa sa atin ng isang mabuting customer. Ang naging issue nito ay no sounds left and right. Tapos ang mga naging salarin, eto, pinahirapan pa ako nito ng gusto kasi ang daming mga nag-loss. Itong relay na to, yung main, umaandar naman siya, kaya lang yung isang channel ang hindi nagko-contact. Parang wala nang contact yung isang channel ito o alin dito sa dalawa nito. Kasi hindi ko pinagsususpetsahan to na sira.
kasi pumipitik naman. Tapos itong galing dito sa tone control, hindi siya nagre-relay yung isa kasi dalawa to eh. Pinalitan ko rin yung isa, yung pinalitan ko siya, okay. Tapos ito namang itong JRC na to, wala siyang supply, dito rin yan sa tone control. Tapos ito yung mainboard. Daming ano nito, daming secret na hindi ko mahanap-hanap. May mga wire na nag-loss. Ito yung mga connection. Ito, pinutol ko pa nga. Ito. Tapos ito mga transistor na to, ito, tulad nito, may kinalawang. Ayan. Itong capacitor na to, itong mylar. Tapos itong transistor, ano kasi ito eh, yung garalgal nung sinundot ko siya doon sa main amplifier, doon sa main. Garalgal ang tunog kaya binaklas ko na to. Ito, mga kalawang. Yan ang mga naging salarin. Inabot pa ako ng siyam-siyam nito bago mahanap yung trouble back. Kasi ano to eh, mayroon lahat eh, mayroon kompleto yung voltage niya. Kompleto yung voltage, tapos walang out na sounds. Tapos nagduda ako dun sa ano niya, dito niya sa jumper. So kasi ito niya, wala siyang jumper. Kasi pagkakalam ko dito may jumper to eh. Pero sabi naman ng may-ari, hindi niya naman daw ito ginagamitan ng jumper. Kaya nga ako mayroon dito yung jumper eh, kasi kala ko kailangan ng jumper to kasi wala siyang jumper. Ito yun eh. Nung kinabit ko siya, maandar. Tapos nung tinanggal ko rin, maandar rin naman siya. Kaya yan, ito lahat ang pinalitan. Pakikita ko pa yan sa may-ari. Okay? Sounds ulit tayo. Hindi ko pa nga siya sinasara. Hindi ko pa siya tinutornilyo kasi malamang bubuksan pa namin ito ng may-ari eh. Para ipakita ko sa kanya yung mga dahilan ng mga naging sira. Okay, hanggang dito na lang mga karesiklo. Marami po salamat sa inyo lahat.